Gold is not gold unless you test it with fire. Ang ginto ay hindi ginto hanggat hindi mo ito sinubukan sa apoy. Malalaman mo ang tunay na ginto pag sinunog mo ito. At ano daw po ang palatandaan na ang ginto ay ginto pagkatapos mong sinunog? Ang tunay na ginto, pag sinunog mo, lalong kumikinang. True gold, if you burn it with fire, it becomes brighter. Pero agang ginto, peke, sinunog mo yan, anong mangyayari? Malulusaw yan. Kaya nga, ang tanong, bakit minsan sa buhay natin, napakarami natin pagsubok, napakarami natin problema, napakarami ng ating mga sakit at pagdurusa? The answer, because God is testing you. You are really gold. Tandaan niyo po yun. Ang totoo, tayo, ikaw, ako, ginto tayo galing sa Diyos. At hindi lilitaw ang ating pagkaginto. Hindi makikita ang tunay ng ating pagkatao kung hindi tayo dadaan sa apoy, sa init, sa pagsubok. Palagi mong tandaan yon. Kaya yung mga marami mong utang, tiisin mo yan. Dahil pagkatapos niyan, ginto ka. Amen? Yung iyong sakit, sige, buhatin mo yan. Magpakabuti ka. Tuloy mo yung pagpapagamot mo, magtiis ka. Dahil pagkatapos niyan, ginto ka. Kahit na gaano kasakit yung pagtataksil ng asawa mo, kahit na minumura ka niya, inaaway ka niya, sinasaktan ka niya, sige, tanggapin mo. Alay mo sa Diyos yung iyong sakit, yung iyong pagsubok. Daanan mo lang. Dahil pagkatapos niyan, ginto ka. Kung nakalayo ka ngayon sa iyong pamilya, nalulungkot ka, naho-homesick ka, nabibigatan ka na sa trabaho mo, tiisin mo lang. Buhatin mo ng mahusay. Pagkatapos niyan, ginto ka. Kailangan nating dumaan sa init, sa apoy, para lumitaw ang tunay nating pagkatao. Ginto tayo. Mahalaga tayo. Pag iniwasan mo yan, pag tinakbuhan mo yan, pag inayawan mo yan, hindi malalaman ng Diyos, hindi rin malalaman ng tao kung gaano ka kahalaga. Kayo pong tatanungin ko, kung kayo ay magpapa-opera, sinong mas pipiliin mo? Yung doktor na matagal na nag-o-opera o yung bagu-baguhan pa lang? Siyempre, yung matagal na marami ng inoperahan. Kasi expert na, di po ba? Dahil dun sa kanyang experience, naging marunong na siya. At siguradong pag inoperahan ka niyan, maayos yung pagkagawa niya sa iyo. Amen? Pero nung mararamdaman mo, yung bago yung operation mo, sinabihan ka ng doktor mo, magdasal ka. Opo, palagi ako nagdadasal. Sasabihin mo naman, hindi, pagdasal mo ko. Bakit po, Dok? First time ko eh. Makakatulog ka pa kaya sa anesthesia? Yung karanasan, yung problema, yung pagsubok, hindi lang nakakatatag sa iyo yan, nakakadagdag pa ng halaga sa iyo. Kung paano gusto din natin yung mga teacher na may experience, sila magtuturo sa ating mga anak. Hindi po ba? Kung paano mas gusto mong piliin yung matagal nang nagluluto, siyang magluto para sa iyo. Ganyan din isipin mo. Kung matagal ka nang humaharap sa iyong pagsubok, hindi ka hinahanda lang yan, pero ginagawa niyang mas mahalaga, mas mayaman ang iyong pagkatao. Amen? Bakit mahal na mahal natin si Maria? Dahil ba ina siya ni Jesus? Hindi lang po. Bakit mahal natin si Maria? Dahil ba inutos lang ni Jesus na mahalin natin siya? Hindi po. Pero mahal na mahal natin ang ating mahal na ina kasi nagpakita siya ng isang halimbawa sa atin. Paano natin buhayin ang buhay na ito? Mabuhay ka na huwag kang susuko. Magpatuloy ka na huwag kang malulugmok.
lumaban ka na may tatag, nakatayo, huwag kang magpapabagsak sa iyong problema. Isa siyang halimbawa sa atin at hindi ganong kadali na baliwaliin natin siya, na isantabi natin siya. Oo, ang ating Panginoon, sinusundan natin, pero napakaganda din ng halimbawa na binigay ng ating mahal na ina sa atin. Gitna ng napakaraming lungkot at pagsubok, lumaban siya, hindi siya sumuko. Pinakita niya ang totoo niyang pagkatao. Hindi siya peke, ginto siya. Ikaw, peke ka ba o ginto? Ang tanong, pagkatapos ng iyong mga pagsubok, ano ang lumitaw? Ano ang nakita? Mabuti o masama? May halaga o walang kwenta? Nung paminsan merong isang kwento tungkol sa isang babae, umuwi sa kanila. Umiiyak, nagsusumbong sa nanay niya. Napakarami daw po niyang problema. Problema niya sa trabaho, sa boss niya. Problema niya sa asawa niya, inaaway siya. Problema pa sa biyanan niya, sinisiraan siya. Napakarami niyang problema. Ito pong nanay, habang pinakikinggan siya, kumuha po siya ng karot, ng itlog, at ng kape. Sa gitna po ng kumukulong tubig, pinagsama-sama po yung tatlo. Pinakulo, pinabayaan. At pagkatapos kumulo, pinakita doon sa anak, sabi niya, "Anak, tignan mo ito. Yung karot, bago pinakuluan, napakatigas. Pero pagkatapos pinakuluan, dumaan sa init, hawakan mo nga, anong nararamdaman mo? Malambot na. Yung itlog, bago pakuluan, nakakatakot kasi baka mabasag, malambot. Pero pagkatapos pinakuluan, medyo tumigas, pero malambot pa rin sa loob. Yung kape, espesyal. Pagkadaan sa kumukulong tubig, anong nangyari? Naaamoy mo, napakasarap, napakabango. Ang tanong, ikaw, ano ka? Karot, malakas, matatag, kala mo, kaya mo, pero dahil sa pagsubok, binubugbog ka, pinapalambot ka, ginagawa kang mahina. Itlog ka ba? Sawari mo sa mukha mo, napakalakas, matatag, matibay, pero talaga, mahina, malambot. Pinakulo, ganun pa rin, malambot pa rin. Sana maging kape ka, na pagkatapos ng kumukulong problema, magbago ka at maging isang mabangong pagkatao ang iyong buhay. At sana maging kapaki-pakinabang ang iyong sakit at pagdurusa. Dumaan ang kape sa kumukulong tubig, pero ngayon yung kapeng iyon nagpapagising sa tao. May kasabihan that the happiest people do not have everything in life, but the happiest people make the most everything in their life. Ang pinakamasayang tao, hindi naman yung nasa kanya ang lahat, pero ang pinakamasayang tao ay yung kaya niyang piliing maging masaya sa lahat ng oras ng kanyang buhay. Binigyan tayo ng halimbawa ng ating mahal na ina. Sa gitna ng kanyang sakit at pagdurusa, hindi siya nanghina. Binago ito ang kanyang pagkatao. Pinakita ang kanyang kabutihan, ang kanyang kabanalan. Ganyan din sana pagdating sa atin. Huwag tayong magpapasunog at magpapalusaw sa init ng problema, ng pagsubok. Pero sana magliwanag ka dahil ginto ka, dahil gawa ka ng Diyos, dahil anak ka ng Diyos, dahil galing ka sa Kanya. Gitna ng mga problema, gamitin natin ang ating pagsubok para sa kabubuti ng ating buhay. Pagkatao, lumitaw sana ang ating kabutihan at kabanalan. Amen.